Good morning mga ka-solar! Ang didiscuss po natin ngayon ay tungkol sa series parallel connection ng solar panel at battery. Sa part 1, didiscuss po natin yung series connection. Pasubscribe na lang po sa channel ko para ma-update kayo sa mga video. Symbol I equals po yan sa current at ang unit po niya ay letter A. Ampere. Yung V, voltage. Yung P, ito po yung power or yung unit niya ay watt or watts. AH, ampere hour, ito po yung capacity ng ating mga battery. Series circuit. Ano po yung series circuit? In a series circuit, the current through each of the components is the same, and the voltage across the circuit is the sum of the voltages across each component. In a series circuit, the same current passes through a series of components. Anong ibig sabihin po nito? Yung current na dumadaloy sa kanya ay pare-pareho lang. Samantala yung mga voltages ay magsasum up pag naglalagay po tayo ng solar panel or battery. Makikita po natin sa sample. Formula ng sa solar panel I total ay equals lang po yan sa current ng I1, I2, IN. Yung IN po, yung N, ay number of panels or yung voltage total ay magsasum up lang po yung mga voltahe ng ating mga panel pag naka-series. Yung P total, yung power, ay magsasum up lang po. Halimbawa, may isa po tayong panel. Ito po yung ating specs sa sun power. Rated power niya ay 100 watts. Yung voltage BMP 17.5 volts. Paano po natin masusukat po yan? Pag ito po ay nakakonect na sa ating charge controller, ito po yung magiging reading po natin pag sinukatan po natin ng multimeter yung positive at saka negative niya. 17.5. Samantala, yung current IMP, pag nakakabit na po yun sa ating controller, ito po yung max ampere na makukuha po natin, 5.8. Samantala, yung open circuit voltage, VOC, 21 volts. Ito po yung tip para sa ating mga bibiling mga kasolarista. Ilagay lang po natin sa labas yung panel at saka kuha kayo ng multimeter. Sana ito yung makuha nyo doon sa magkabilang dulo, yung positive at saka negative, gamit yung multimeter if good ang mga cells. Samantala, yung short circuit current, ISC, ito po yung pag dinikit po nyo po yung positive-negative ng solar panel natin. Pag nilagyan nyo po ng clamp meter, ito po yung dapat ma-reading niya, 6.2. So, paano tayo mag-series ng dalawang panel? So, kukunin lang po natin yung isang positive sa isang panel at saka negative sa isang panel. So, ganito rin lang po yung pag-series. Ano po yung voltage natin at saka yung current at saka power. IMPT basis doon sa ating formula ay dapat pare-pareho lang, 5.8 ampere. Samantala, para na po yan sa dalawang panel po natin. Samantala, yung BMP total ay dapat mag-sum up lang siya. Kaya ang nakuha po natin ay 35 volts. Samantala, yung power, sum din ng dalawa, kaya 200 watts yung makukuha natin. Ito pong panel ay tinatawag nating 2S. Sa mga comments sa ating mga Facebook, makikita po natin doon. Pag sinabi sa inyong 2S, ito po yung gagawin po natin. Dalawang panel na isi-series po natin. So next, yung 3S po natin, paano naman yan? Tatlong panel po. Ganun din, positive-negative sa isang panel. So may 3S na po tayo. Samantala, ano po yung voltage natin dito? Current at saka power. Same pa rin po yung specs natin galing kay Sun Power. So, IMP total ay equals lang ng 5.8. Samantala yung voltages ay magsasum up yung tatlo. Ito na po yung 52.5 volts. Samantala yung power, sum up din yung tatlong 100. Kaya magiging 300 watts na po yung setup natin. Ito na yung total wattage. Pag 6S naman, 6 na panel,
Ganun din po, positive, negative ng mga bawat panel. Pagdudugtungin lang po natin. Ano po yung magiging voltage natin, tsaka current power. Bigay po tayo ng ibang specs. Ito naman po, yung power niya ay 275. Samantala yung BMP, 35.85 at ang current IMP ay 7.68. So, base dun sa formula, dapat ito yung makukuha nating sagot. 7.68 ampere. Yung voltage ay yung total ng voltage ng 6 na panel, 215.1 volts, at saka yung total niya ay 1,650 watts or 1.65 kilowatt. So, i-highlight ko lang po itong BMP. So, para may idea na po kayo. Sa pag bumili po kayo ng grid tie inverter, mayroon po yung mga starting voltage. Karaniwan po ay 120 volts. Ibig sabihin, pag naka 120 volts ka na, yung grid tie inverter mo ay magpuproduce na ng power. Paano pag mababa? Hindi po siya magpuproduce, kaya zero po yung power niya. Kahit may araw, kung hindi niya pa na-attain yung 120 volts, hindi po siya mag-produce ng power. Kaya, importante po sa mga bibili ng grid tie inverter, minimum 6 panel po na naka-series yung bibili nyo. So, at least ngayon, may idea na po kayo kung ilang panel ang bibili nyo. 6S para sa mga grid tie inverter. Punta naman po tayo sa battery. Formula niyan ay pareho lang. Magtototal yung mga voltages natin pag siniris natin yung mga battery. Samantala yung ampere hour ay equals lang po yan. Example, 12 volts 100 ampere hour C10 na battery. Ito yung magiging example natin sa mga susunod na slide. Series connection ng battery. Pag dalawang battery, paano mag-series? Same lang po, positive, negative. Ano po yung magiging voltage natin doon sa positive, negative? Ay isa-sum up nyo lang po yung voltage ng dalawang battery. Kaya 24 volts. Samantala yung ampere hour total ay the same lang po. Kaya pag tinanong kayo, ano yung system voltage nyo pagka ganitong setup na dalawang series, 24 volts, 100 ampere hour yung capacity ng battery nyo. So, example ulit tayo. Paano pag 4 naman na battery? Paano i-series? Ganun din, pagdudugtungin nyo lang po to. Ganito lang po yung procedure. Ano yung voltage? Total voltage ay magiging 48 volts yan po. Ito na po yung 48 volts system ng battery. Yung AH ay the same lang po yan. 100 AH. So, ito na po yung tinatawag natin 48 volts, 100 AH. Yung system po natin. Sa mga kasolar, yung mga hindi pa nagsusubscribe dyan, pa-subscribe na lang ulit. Series connection ulit tayo ng battery. So, ito, kilala nyo na po to. Ito po yung medyo popular at saka medyo mura. Si Life P04, yung model niya, 32650. Yung voltage, 3.2 volts, 6,000 milliamps or 6 ampere hour, and 19.2 watt hour. Ito po yung tinatawag nilang cylindrical na Life P04. So, paano mag-series? Unang battery, pag may 4 ka, ito po yung magiging connection mo. So, ano po yung magiging voltage mo dito? Yung V total ay mag-add up lang po yung 4. So, kaya magiging 12.8 volts. Samantala yung capacity, dapat pare-pareho lang. Kaya, ang capacity mo ito ay 6 ampere hour. So, ito po yung tinatawag na 12.8 volts, 6 ampere hour. So, magtataka kayo dun sa specs. Ano yung 19.2 watt hour? Paano yun nakuha? Ganito lang po yun. Voltage times AH lang po. 3.2 volts times 6 ampere hour. Kaya, naging 19.2 watt hour. In terms naman po yun sa watts. Kaya pagka meron kang 12.8 tapos 6 ampere hour na battery,
yung magiging total capacity mo niyan ay 76.8 watt-hour. So, ito po yung tinatawag nating 4S na battery. Punta naman po tayo sa 8S. So, 8S, 8 battery lang yan na isi-series natin. So, ano po yung total na voltage dito at saka ampere hour. So, same pa rin po yung specs natin na gagamitin. So, yung total voltage po natin dito ay 25.6 volts, 6 ampere hour. At saka in terms of wattage, watt-hour, 153.6 watt-hour. Ito na po yung tinatawag nating 24-volt system pag ganitong battery. Samantala, pag 16S, kuha lang po kayo ng dalawang 8S, buo lang po kayo. Tapos, dapat pagtugtungin nyo po yung dalawang negative, positive. So, dito, meron na po tayong positive at saka negative. So, kompleto na po to. Yung tanong, hindi pa po. Kailangan nyo po pagdugtungin yung dulo para meron po tayong 16 series na battery. Ano po yung voltage niyan ay 51.2 volts, 6 ampere hour, at saka yung in terms watt hour, 307.2 watt hour po. Ito po yung bubuuhin natin pagka gagamit po tayo ng 48 volt system sa ating battery. Next, example pa rin. Ito po yung live PO4 po ito, pero prismatic naman. Same voltage, pero yung capacity niya mas malaki, 105 ampere. Paano mag-series nito? Diba, 4S. Ito na po yung susundan natin. Ganito pong setup. So, yung sa mga store po natin, dapat may libre na po yung bus bar at saka bolt para hindi na po tayo magdi-DIY. Mas madali po yung sa bus bar at bolt. Paano mag-connect yan? Positive, negative lang. Ganito lang po. Ito na po yung magiging positive natin at saka ito yung magiging negative. Ano po yung voltage po natin? 12.8 volts, 105 amp hour or 1,344 watt hour or 1.3 kilowatt hour. So, pag 8S naman po, ganito lang po yung setup. Susundin nyo lang po. Ayan po, magkakatabi lang po yung apat. So, bus bar dito, pag dudugtungin nyo lang, ganito po lang magiging itsura nyan. Ito yung positive natin, saka ito yung negative. So, ano po yung magiging system voltage? 25.6 volts, 105 amp hour, tapos in terms of watts, 2,688 watt hour, or 2.6 kilowatt hour. So, paano pag 16 naman? 16 series. So, 16 na battery. Ganito lang po yung setup nyo. Susundan nyo lang po to. Positive sa negative. Ganito lang po yan. Para hindi kayo malito. So, ito po yung magiging positive yun ha. Ito saka ito yung magiging negative. So, ano na po yung voltage? 51.2 volts, 105 amp hour, 5,376 watt hour yung capacity or 5.3 kilowatt hour. So, susundan nyo lang po to para mas madali. Ito na po yung setup sa mga gagawa ng ganitong battery. Thank you po sa mga nanonood. At saka palike na lang po at pa-share sa iba para ma-edi rin po yung ating mga kasolarista. Pa-comment na lang po kung ano pa yung gusto nyong magiging lesson natin o kaya video para magawan ko po ng video presentation.